Mas masahol pa kay Judas? Ang sumpa ni Camille? Binasag ba ni Cheese? Noong Mayo 11 ito, nag-init ang usapan matapos i-reveal ni Senador Rodante Marcoleta ang sinasabing babala ni Senadora Camille Villar sa gitna ng tensyon sa Senado. Sabi raw ni Villar, kung may kukala sa atin matapos ang mga sakripisyo, mas masahol pa siya kay Judas. Buo ang majority bloc na nagluklok kay Alan Cayetano bilang Senate President kahit si Senador Bato ay dumalo sa kabila ng ICC issue. Pero sa paglipas ng linggo, nag-shift ang eksena. Pumasok si Senate President Cheese Escudero sa sesyon, tumulong sa numero para sa hakbang ng minority bloc. Nagtanong tuloy ang netizens, si Cheese nga ba ang tinamaan ng babala ni Villar? Umingay pa ang diskusyon. Sabi ni Kifi Chu, I think today Cheese Escudero had to choose between his political future and his freedom. Dagdag pa niya, I think hindi kaya ni Cheese Escudero makasuhan ng non-bailable plunder at mahulong. I think he saw what they had on him and I guess he chose the option na mag-retire na lang siya na hated kaysa mahulong. Hindi kumbinsido si Chu sa paniwanag na dumalo si Escudero para tapusin ang impas sa Senado. Dagdag pa niya, ginagawa tayong bobo. He allowed himself to be used as a tool to delay the flood control hearings. Sa kabilang banda, may matinding banat si Sasasot. Sabi niya, they are not clapping because Cheese arrived. They were clapping because the dirty tactics worked. Habang nagpapatuloy ang pangayan, kumalat online ang isang lumang yearbook ni Escudero. Pangarap daw niyang sundan ang yapak ni Ferdinand Marcos at nakalagay pa ang salitang loyalist. Kaya sabi ng ilang netizens, hindi na sila nagulat sa naging desisyon ni Cheese. Pero tandahan, opinyon at interpretasyon lang ito. Sa huli ang tanong, prinsipyo ba ang nagdikta kay Cheese Escudero? O binago na nito ang takbo ng Senado? Mukhang may nangyaring hindi inasahan sa Senado matapos ang paalala ni Senador Rodante Marcoleta na huwag kayong kukurap. Habang nakatutok ang marami sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong June 4, isang biglaang pagbabago ang naganap sa Senado na nagdulot ng mas malaking kontrobersiya kaysa inaasahan. Sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi ni Marcoleta na mahalagang bantayan ng publiko ang mga susunod na mangyayari dahil maaari umano itong magtakda ng direksyon ng bansa. Ayon kay Marcoleta, hindi ordinaryong pagdinig ang nakatakda. Aniya, ang mga magiging hakbang ng Senado ay maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko at sa magiging direksyon ng pamahalaan sa mga susunod na buwan. Direkta pa niyang sinabi, huwag po kayong kukurap. At dagdag pa niya, ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Sinabi rin ni Marcoleta na maaaring ito na umano ang isa sa pinakamahalagang pagkakataon upang mailabas ang mga impormasyong matagal nang hinihintay ng publiko. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Ngunit bago pa man dumating ang mismong araw ng pagdinig, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Matapos ang ilang araw na deadlock sa Senado dahil sa kakulangan ng dumadalo sa sesyon, pumasok si Senador Francis Cheese Escudero sa plenaryo noong June 3. Dahil dito, umabot sa 12 senador ang nasa session hall. Para sa kampo ng mga senador na nagsusulong ng reorganisasyon, sapat na ito upang magkaroon ng quorum at maituloy ang sesyon. Agad nilang idineklara na bakante ang mga pangunahing posisyon sa Senado at nagsimula ang malawakang reorganisasyon ng kapulungan. Kasunod nito, muling ipinamahagi ang ilang pinakamakapangyarihang komite sa Senado. Itinalaga si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Nahalal naman si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. At ilang committee chairmanships ang napunta sa iba't ibang senador, kabilang sina Tito Soto, Ping Lacson, Raffy Tulfo, Bam Aquino, Kiko Panilinan, Risa Hontiveros, at iba pa. Ngunit dito nagsimula ang pinakamalaking tanong. Legal ba ang nangyari? Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi. Sa kanyang pahayag matapos ang sesyon, iginiit niya na malinaw umano ang nakasaad sa konstitusyon. Ayon kay Cayetano, the Constitution says the Senate can conduct business by a majority of all its members. Ipinaliwanag niya na kung 24 ang kabuuang bilang ng mga senador, ang mayorya ay 13. Ang majority po ng 24 ay 13. Dahil dito, sinabi niyang questionable ang lahat ng naging aksyon sa sesyon. Ayon pa sa kanya, kung walang quorum ay walang legal na basihan upang magdeklara ng mga bakanting posisyon, maghalal ng mga bagong opisyal o magpalit ng mga chairman ng komite. Sa kabila nito,
itinuloy pa rin ang reorganisasyon. At dito lalo pang uminit ang usapin. Dahil isa sa pinakamalaking epekto ng reorganisasyon ay ang paglipat ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Erwin Tulfo. Ito ang parehong komite na nakatakdang magsagawa ng pagdinig ukol sa kontrobersyal na flood control projects na umabot umano sa daan-daang bilyong piso sa mga nakalipas na taon. Para sa mga kritiko ng reorganisasyon, hindi maiwasang itanong kung nagkataon lamang ba ang timing ng lahat ng ito. Lalo na at mismong si Cayetano ay nagpahayag ng pagdududa. Sa kanyang video message, sinabi niyang tila maaapektuhan ang nakatakdang hearing. Nandoon po yung issue ng flood control and then ipopostpone yung hearing bukas. Kasunod nito, nanindigan si Cayetano na hindi niya kinikilala si Erwin Tulfo bilang legal na chairman ng Blue Ribbon Committee. Direkta niyang sinabi, Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. At agad niyang idinagdag, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum. Hindi rin aniya siya basta-bastang aalis sa kanyang posisyon bilang Senate President dahil para sa kanya, hindi lamang liderato ang pinag-uusapan. This is about democracy. This is about an independent Senate. Matapos nito, nanawagan pa siya sa publiko na magpunta sa Senado at makibahagi sa prayer vigil. Who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado? Bukas pumunta po kayo. At kung hindi man-umano sila makapasok sa loob ng gusali, pag hindi po kami pinapasok, di sama-sama na po tayo outside. Ngunit habang nagpapatuloy ang bangayan sa legalidad ng quorum, isang bagong dokumento ang lumitaw. Batay sa memorandum mula sa Office of the Senate President na may petsang June 3, 2026, opisyal na inanunsyo na ang Senado ay nasa adjournment na. Nakasaad sa dokumento na alinsunod sa Rules of the Senate at sa aprobadong legislative calendar, ang Senado ay naka-adjourn at magbabalik lamang sa regular session alas 10 ng umaga sa July 27, 2026. Gayunman, nilinaw rin sa memorandum na habang naka-adjourn ang Senado, maaaring magpatuloy ang mga committee hearings, meetings, konsultasyons, at investigations in aid of legislation. Ibig sabihin, ayon sa dokumentong ito, kahit walang regular session, ay maaari pa ring magsagawa ng mga pagdinig ang mga komite ng Senado. At ito ngayon ang isa sa mga pangunahing usaping sinusundan ng publiko. Kung naka-adjourn ng Senado ngunit pinapayagan ng mga committee hearings, matutuloy nga ba ang flood control investigation? Sino ang may legal na otoridad sa Blue Ribbon Committee? At higit sa lahat, balido ba ang reorganisasyon isinagawa ng kampo na nagsasabing sabat ang 12 senador upang magkaroon ng quorum? Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon mula sa mga kinaukulang institusyon tungkol sa legalidad ng mga naging hakbang noong June 3. Ngunit isang bagay ang malinaw. Tang babala ni Senador Marcoleta na huwag kayong kukurap ay tila naging mas makabuluhan matapos ang mga pangyayaring yumanik sa Senado ilang oras bago ang inaabangang pagdinig. At habang nagpapatuloy ang debate kung 12 ba o 13 senador ang kinakailangan upang magkaroon ng legal na quorum, nakatutok ngayon ang publiko sa susunod na kabanata ng sigalot na maaaring makaapekto hindi lamang sa Senado, kundi maging sa direksyon na mga susunod na investigasyon sa bansa.